naman po muli sa Philippine Weather Trivia. Medyo informal tayo ngayon dahil meron akong good news sa inyo. Simulan natin yan sa pagbabasa ng mga comments na to. So, araw-araw dapat ang updates. Salamat, Alvin. Kali mo mag-report, pero dapat araw-araw, sir. Madalang ka magbigay ng weather update. Bakit hindi consistent ang upload nyo, Tito? Ano nangyayari? Sana palagi kang magbibigay ng weather conditions. Sir, ask ko lang, bakit po pala hindi araw-araw yung upload nyo? At marami pang similar na comments na ganito. Okay, unang-una, wala po talaga sa plano ng Philippine Weather Trivia na magbigay ng weather update araw-araw o daily weather update. Kaya nga ang pangalan natin ay Philippine Weather Trivia, hindi Philippine Daily Update or Philippine Weather Daily Update. Dahil nga mas focus tayo o mas lamang po yung pagbibigay ng informasyon o trivia ng channel na to. So kung wala pong inclement weather o wala pong bagyo, nagbibigay pa rin naman tayo ng trivia pero wala po talaga tayong daily o araw-araw na weather update. Marami na pong nagbibigay ng daily weather update at ayaw ko pong inuulit yung mga sinasabi ko. So kung mapapansin nyo kapag nagtatalakay tayo ng bagyo, marami tayong binibigay na additional information o knowledge or explanation kapag nga nagdi-discuss tayo ng lagay ng bagyo. So again, lamang po yung pagbibigay natin ng dagdag kaalaman o trivia kaysa magbigay ng araw-araw na update. Lalo na pag wala namang sama ng panahon dahil nga yun at yun lang din yung sasabihin natin or paulit-ulit at ang dami na ngang nagbibigay ng daily weather update. Pero galing pa rin pong mag-check o pakibalita sa Pag-asa. Pangalawa, wala rin pong masyadong nanonood kapag wala po tayong bagyo. Kaysa namang takutin ko kayo, magbigay ako ng mali-maling informasyon kagaya ng ginagawa ng iba dyan para lang kumita, nagharap tayo ng ibang pagkakakitaan. Na busy po tayo sa mga biyahe at ibang pagkakakitaan. Speaking of ibang pagkakakitaan, meron akong good news sa inyo. Mapapanood nyo na po ang inyong weather, Tito, sa Good Morning Kapatid every morning. So yan, sa mga naghahanap ng daily o araw-araw na weather update, araw-araw nyo po akong mapapanood doon mula Lunes hanggang Biyernes, 2 beses pa. At meron din tayong pa-trivia sa second segment. So mas madali din kasi doon mag-daily weather update dahil meron akong graphic artist, segment producer. So may kasama ako. Sa mga hindi nakakaalam, dito sa Philippine Weather Trivia, mag-isa lang po ako dito. Ako na yung graphic artist, ako rin po yung nagsusulat, ako na rin po yung nagre-research, at syempre, ako na rin ang nagdi-deliver sa inyo. So kung araw-araw po medyo redundant at yun nga, kakaunti lamang po ang nanonood kapag wala nga tayong bagyo. Kaysa magtakutan tayo at magbigay ako ng mali-maling impormasyon kagaya ng mga ginagawang ibang YouTube forecasters, yan po ay hindi natin gagawin. Pero again, mapapanood nyo na nga po ako sa TV5 Good Morning Kapatid. Meron din po yan dito sa YouTube. Pero syempre, buhay pa rin po itong ating channel at magbibigay pa rin po ako dito ng mga dagdag kaalaman at trivia. At mapapadalas pa rin po yung ating pagtaya ng panahon at pagbibigay ng impormasyon tungkol sa bagyo kapag meron man. Speaking of mga nagbibigay ng maling impormasyon, meron tayong i-correct o itatama. So mula kay Philippine Daily Weather Update, si Ate Jem sa ata ito. So, high pressure area sa northeast ng Taiwan na magpapahina sa lamig ng amihan. So, meron daw high pressure area dito sa northeast ng Taiwan na magpapahina sa ating amihan. So, mali po ang impormasyon na yan. So, wala pong problema sa mga nagwe-weather update o mga YouTube forecasters o Facebook forecasters. Sana lang po ay mag-aral po tayo o mag-research tayo ng mas maayos. So, explain natin ang totoong nangyayari. Again, yung ating hangin po ay dumadaloy mula high pressure area papuntang low pressure area. Ganun din po kapag panahon ng habagat. So, ang lakas po niyan ay nakadepende sa dalawang ito. Kapag meron po tayong habagat, hindi po porket meron dumadaang bagyo ay lalakas na yung ating habagat. Kung hindi naman malawak yung high pressure area na pinanggagalingan ito, dyan sa may area ng Australia kapag panahon ng habagat, hindi rin po lalakas yung ating habagat kahit po may dumaang bagyo sa ating bansa. Ganon din po dito sa ating amihan. Yung ating amihan ay hindi rin po lalakas kapag wala pong mga low pressure area dito sa may area ng Australia na dinadaluyan ng hangin na nagmumula nga dito sa mga high pressure area sa itaas na bahagi ng ating bansa. So again, baliktad po yan. Kapag panahon ng habagat, yung ating mga high pressure area ay nandito sa may area ng Australia. Nagkakaroon po yan ng hangin patungo o tumatawid sa ating bansa patungo sa mga bagyo.
dito sa eastern portion ng ating bansa. Kapag panahon naman ng amihan, yung ating mga high pressure area ay galing po dito sa area ng Siberia, China. Dumadaloy po yung ating hangin, tumatawid sa ating bansa, patungo dito sa mga low pressure systems naman, sa may area ng Indonesia at area nga ng Australia. So dalawa po yan, high to low. So pangalawa at mas applicable po dito, ito pong high pressure area sa northeastern section ng Taiwan. Hindi po yan ang magpapahina ng amihan. Diyan po nanggagaling yung ating amihan na dumadaloy nga patungo sa mga low pressure area dyan sa may area ng Australia. So kaya po iinit yung ating amihan dahil kumikilos po ang mga high pressure area na yan. Kapag nandito pa po yan sa may area ng China, mas malamig pa po yan dahil yan po ay galing sa mga kontinente or galing nga sa kalupaan. Pero since nandito na po yan sa karagatan, yung ating hangin ay mas dadaan na dito sa dagat Pasipiko or sa may Philippine Sea patungo sa atin. Which is in turn, yan po ay mag-iiba ng katangian o characteristics. Mas magiging warm at moist yan. Kapag kumilos pa po itong high pressure area na sinasabing magpapahina daw sa ating amihan, again, hindi po. Ito nga po ang pinanggagalingan ng ating amihan o northeast monsoon. Pag kumilos pa nga yan patungo dito sa gitnang Pasipiko, yung hangin na nagmumula dyan ay mas dadaan pa dito sa karagatan ng Pasipiko. In turn, magbabago pa yung characteristics niyan. Yan po yung gagawin na or magiging easterlies na natin na magdadala ng mas mainit at maalinsangang panahon sa ating bansa. So nagdidepende po sa location ng high pressure area yung katangian ng hangin natin o yung dadaanan po nito. Kaya hindi kagaya nitong nakaraang buwang Enero at Pebrero na malamig yung ating amihan dahil dito pa po yan sa itaas na bahagi ng China o dyan sa may area ng Siberia nang gagaling yung ating mga high pressure area. Kung mapapansin nyo, itong isa na ito ay mas mababa na po. So hindi na po siya ganong kalamigan at kumikilos pa nga po yan, nandito na po yan sa dagat, mas nababawasan pa po yung lamig niyan. Ngayon, ito na po yung huling inaasahan nating bugso ng amihan. Maaari na pong mag-declare ang pag-asa ng opisyal na pagpasok ng panahon ng tag-init. Pero sa susunod na linggo, meron pa rin tayong malaamihan na hangin. So magkakaroon po muli tayong high pressure area na dadaan dito sa may area ng China at sa may area ng Taiwan. Pero ang itatawag na po dyan ng pag-asa ay northeasterly wind flow. Kaya yun po ang tawag ng pag-asa dyan dahil nga hindi na po ito ganun kalalim or kalawak at hindi na rin po ganun kataas yung source niyan. Although parehas ng mekanismo, may pagkakaiba na po ang characteristics niyan, lalong-lalo na sa ganitong panahon. Pag magtuloy-tuloy na nga ang panahon ng tag-init, may malawak na high pressure area naman dito sa gitnang Pasipiko na siyang panggagalingan ng ating tinatawag na easterlies. At pag mas lumawak pa po yan o mas nag-extend, yan po naman ay magdadala ng mas mainit at malinsangang panahon dito po sa ating bansa. Again, kapag nandito po sa dagat, yung ating high pressure area, mas mainit o mas malinsangan po ito. Kapag nasa kontinente naman or nasa lupa o nasa mga kabundukan, mas mababa po ang temperaturang dala-dala niya. Sana po may natutunan kayo. Again, wala pong problema sa mga nagpo-forecast sa YouTube or sa Facebook, pero sana mag-aral po tayo. Dahil dyan, mamimigay po tayo ng e-book. So ito po ang Meteorology Today. Napakagandang e-book po niyan, lalong-lalo na sa mga weather enthusiasts. Marami po kayong matututunan dyan. Mamimigay tayo dyan sa unang 10 mag-comment ng kanilang email dito sa ating page. Dito po sa YouTube hindi po sa Facebook. Dito po sa YouTube page, sa unang 10 mag-comment ng kanilang email, isisend ko po itong Meteorology Today. Pakisabi na rin po kay Philippine Daily Weather Update or kay Ate Gems na mag-message lang sa akin at bibigyan ko siya ng link ng kopya nito. Again, para po sa mga weather enthusiasts, napakalawak na po ng source ng information natin. Mag-aral po tayo at mag-research. At again, mapapanood nyo nga ang inyong weather dito sa Good Morning Kapatid. Tuwing umaga, araw-araw, again mula Lunes hanggang Biyernes. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.